Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Christina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, Westex Institute of Technology, J Aqua Farm and Resort, Vinya Soto Resort, Solis Institute of Technology Bulat, Dream Pure Aesthetics, Lucky Land Resort, VLD Hometel, Victorino Bitong Daria. Once again, magandang umaga Pilipinas kong mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga sa lahat ng inaabot ng ating programang Issue Ora Mismo. Ngayong maulan na araw ng Miyerkules, pecha 16 na po sa kasalukuyang buwan ng Hulyo. Tayo po ay napapanood ninyo ng live sa ating Facebook page ng Bicol TV Sorsogon. And live din tayong napapanood sa YouTube channel. Magandang umaga po sa inyo. Sa mga nakatutok sa atin, chillax lang kayo dyan habang maulan. Okay? At syempre, bigyang daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. BP Sara dapat harapin impeachment ayon sa 66% Pinoy. 71 buto na recover sa Taal Lake, 6 hinihinalang sa tao. Pangulong Marcos may kumpiyansa pa rin kay Gibo. Pagsisid sa Sabongeros aabutin ng 6 na buwan ayon sa DOJ. At trust rating ni Pangulong Marcos tumaas. Narito na ang detalye ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Philippine Star ngayon. BP Sara dapat harapin ang impeachment ayon sa 66% Pinoy. At sa detalye, nasa 66% umano ng mga Pinoy ang pabor na tugunin ni Vice President Sara Duterte ang kinakaharap na impeachment complaint. Batay sa survey ng Social Weather Station or SWS, kinomisyon ng Strat-based Group, lumilitaw na 19% lamang ng mga Pinoy ang hindi sang-ayon dito habang 15% ang undecided. Ang Metro Manila umano ang may pinakamataas na porsyento ng respondents na naniniwalang dapat sagutin ni VP Sara ang impeachment case na nasa 76%. Sinundan naman ito ng Balance Luzon na nasa 69%, Visayas na nasa 67% at Mindanao na nasa 55%. Sa socio-economic classes naman, ang classes ABC ang nakapagtala ng pinakamataas na porsyento ng mga sumang-ayon na nasa 73%. Sinundan ito ng Class D na may 66% at Class E na may 62%. Ayon sa mga sumagot sa survey, mas magkakaroon ng pagkakataon si Duterte sa paglilitis na masagot ang mga aligasyon ng korupsyon laban sa kanya. Ayon kay Strat-based Group President Professor Din Dumanhit, ipinapakita ng mga result ng survey na mas mga aktibo at mapanuri na ngayon ang publiko. Ang survey ay isinagawa noong Hunyo 22 hanggang 29 at nilahukan ng 1,200 respondents. Siyamnaput isang buto na recover sa Taal Lake, 6 hinahinalang tao. Umabot sa 91 piraso ng buto ang na-recover mula sa ilalim ng Taal Lake, ang hawak na ng PNP Forensic Group, kung saan 6 dito ay hinihinalang buto ng tao.
Ayon kay Lieutenant Colonel Edmar de la Torre, officer in charge ng DNA Laboratory Division ng PNP Forensic Group, aabuti ng 5 hanggang 7 araw upang makabuo ng DNA profile mula sa mga buto, habang karagdagang 5 hanggang 7 araw pa ang kakailanganin para sa cross-matching sa DNA ng mga kaanak na mga nawawalang sabungero. Sinabi ni De La Torre na 18 kamag-anak na ng mga nawawalang sabungero ang nakakuhanan ng DNA sample para sa posibleng cross-matching. Nakatakda itong isagawa kapag may nabuong DNA profile mula sa mga nakuhang buto. Ipinasilip naman sa media ng PNP Forensic Group ang DNA laboratory kung saan ipoproseso ng mga nakuhang buto sa Taal Lake. Samantalang nag-deploy na ang Philippine Coast Guard ng Remotely Operated Vehicle ROV upang gamitin sa paghahanap ng missing sabungero sa Taal Lake, Batangas. Ayon kay PCG spokesperson Captain Noemi Girao Kayabyab, sinimula na nila ang paggamit ng ROV para sa search and retrieval operations. Ang ROV ay may ilaw at kamera, kaya't inaasahang mas mapapalawak nito ang isinasagawang monitoring sa sahig ng lawa. May kakayahan din umano ito na mag-angat ng mga bagay ng hanggang 10 kilo at maaaring tumagal sa ilalim ng tubig ng hanggang 4 na oras. Matatanda ang sinaliksik ng mga divers ng PCG ang ilalim ng Taal Lake upang hanapin ang mga missing sabungeros na sinasabing itinapon doon. Tiniyak naman ng PCG na metikuloso ang ginagawa nilang search and retrieval operations sa Taal Lake upang matagpuan ang mga nawawalang sabungero. Pangulong Marcos may kumpiyansa pa rin kay Gibo. May tiwala at kumpiyansa pa rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro matapos ang ulat na mayroong Maltese passport si Teodoro. Nauna nang sinabi ni DND spokesperson Assistant Secretary Arsenio Andulong na ang Maltese passport ni Teodoro ay isinuko na bago pa siya maghain ng kandidatura noong 2021 para sa 2022 election, at alam din ito ng Bureau of Immigration at ng Commission on Elections. Hindi naman masagot ni Castro kung ano ang motibo sa pagkalat ng nasabing issue. Pagsisid sa sabungeros aabutin ng 6 na buwan ayon sa DOJ. Posibleng abutin ng 6 na buwan ang retrieval operations sa mga nawawalang sabungero ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Ipinaliwanag niya na maikli pa ang 6 na buwan dahil marami pang proseso ang pagdadaanan bukod sa paghahanap, retrieval, markings, pag-identify sa mga buto, pagkuha ng DNA sa pamilya ng missing sabungeros na pwedeng itabi muna para i-match kung makakakuha na pa ng DNA sa mga buto. Gayunman, hindi naman kailangang tapusin pa ang 6 na buwan dahil pwede naman aniya magsampa pag sa tingin ng DOJ ay sapat na ang mga ebidensya at airtight ang kaso na pwede nang tumayo sa korte. Hindi aniya biro ang paghahanap sa nawalang malawak na lawa at sana sinasabi ng whistleblower na si Julie Patidongan na mahigit 100 sabungero pa ang itinapon doon. Sasalain din ng ang mga testimonya ng mga testigo at i-evaluate pa ng prosecutors ang mga papel ng mga sangkot kabilang ang mga aktibo at retiradong miyembro ng Philippine National Police. Noong Lunes ng sampahan ng kaso administratibo ni Patidongan sa National Police Commission ang 12 pulis na kinabibilangan ng isang police colonel, isang Police Lieutenant Colonel, isang Police Major, isang Executive Master Sergeant, isang Master Sergeant, isang Senior Master Sergeant, isang Senior Staff Sergeant, 2 Chief Master Sergeants at isang Corporal.
Para sa pinakahuling balitang pambansa, trust ratings ni Pangulong Marcos tumaas. At sa detalye, tumaas ng hanggang 10% ang trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos noong Hunyo. Sa isinagawang survey ng Social Weather Station or SWS na kinumisyon ng Strat-based Group mula sa 38% noong Mayo, umabot na sa 48% ang nagsabi na malaki ang tiwala nila o mayroon silang much trust sa Pangulo noong Hunyo. Nasa 30% naman ang nagsabi na maliit ang tiwala nila o little trust sa Pangulo, habang 21% ang undecided. Samantala, ang mga mayroon namang much trust kay Vice President Sara Duterte ay tumaas rin ng 1% mula 60% noong Mayo ay naging 61% noong Hunyo. Nasa 23% ang may little trust sa Vice Presidente, habang 14% ang undecided. Tumaas din ang mga taong may tiwala kay Senate President Francis Escudero mula 47% ay naging 55%, habang ang may little trust ay nasa 23% at 21% ang undecided. Umangat din ang mga taong may much trust kay Speaker Martin Romualdez na mula 26% noong Mayo ay naging 34% noong Hunyo. Ang may little trust naman sa kanya ay nasa 34% rin, habang ang may little trust ay 34% at 27% undecided. Ang survey ay sinagawa noong Hunyo 25 hanggang 29 at nilahukan ng nasa 1,200 Filipino adults sa buong bansa. Mayroon itong plus 3%, minus 3% margin of error. Iyan po ang kabuuan ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Magbabalik mo ang inyong likod, makalisang ilang paalala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Purok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starbird Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starbird Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starbird Inn, located at Alegre Street, Barangay Burabod, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864.
St. Anthony Cooperative is a multi-purpose cooperative offering a wide array of savings and loan products. GSAC offers high-yielding interest rate for savings for education, retirement, time deposit, affluent youth savers, and regular savings accounts. GSAC also offers financing services for businesses, agriculture, private and government employees, marketing, medical, housing, and many more. GSAC also offers allied services such as GSAC Mart, GSAC Hotel, and GSAC Diagnostic Center. For your medical needs, we have GSAC General Hospital Incorporated. To help you in your agricultural ventures, we have 222 Agri-Industrial Corporation. Visit the nearest GSAC branch now. GSAC, the keeper of your trust. Need a hotel? GSAC Hotel is a perfect option when you are on a budget. Nice room, new and modern. The prices are great. Very good option to stay if you need a good and simple hotel. They have air-conditioned rooms with free Wi-Fi. They also have fantastic family room, all of which deliver the perfect blend of home and hotel. GSAC Hotel is located at corner Luna Candol and Quezon Streets, Gubat, Sorsogon City, beside the GSAC main branch. Call them at 0930-1398-007 or at 0965-150-7477. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Bueno, balik kita mga tugang sa tuyang programang Issue ora mismo. Ngunya na aldaw na ini. Mauran-uran na aldaw, kaya ingat-ingat kita sa pagluwas. Bitanga ni an habu mauranan magkapote. An habu mauranan 100% dahil magluwas ning harong. Ayan. And mga tugang sa tuyang pagdiskutir kan mga topic ko niyan ano. Dakol kita topic kahapon. Inot nagabos ang pinagpiestahan kan mga media. Pinagpiestahan ninda an manungod ini sa ano sa anong right word kaan, pag intra, pag join or pag sit in ni Mayor Esther Amor sa session kahapon diyan sa Sangguniang Panlungsod. Sa iyang pagduman sa Sangguniang Panlungsod na kunsain dakol kay mga manlain-lain na post kan katugangan ta ng mga media na tinawaan daa ning ultimatum kan sa tuyang alkalde
and prime water. Of course, kaibahan na digdi ang Sorsogon City Water District. Tinawaan ning ultimatum na kung dai pa matawaan ning solusyon, aksyon ining problema sa tubig is pwedeng maghanap ning ibang mapagkuhaan na ning tubig or contractor. Kasi di ba ang joint venture kang SCWD as in Prime Water, may mga kondisyones yan na kung dai mo yan kung both side may magbalgar, pwedeng magkaigwa ng breach of contract. So digdi po sa naging sitwasyon kahapon dyan sa Guniang Panlungsod, garo sabit na nga ni sa kadiwal-diwal tadigdi dinangog giraray or baka ulang kita nagkapira sa mga pribadong sektor na grabe ang guop-guop. Saro na dyan si Mr. Dondon Arellano na grabing guop-guop sa Prime Water sa operasyon na totally sa Prime Water sa operasyon, of course, but syempre sinda ang may kapot kang operasyon ang Prime Water, kaya ang gulo-gulo mo nasa Prime Water. Tagaro man talaga kita sabi nga ni Maestro Apin, kumbaga sa 10 years nakadiwal-diwal tadigdi, as in sa diring pagdiwal-diwal man ni Maestro Apin, finally nagtumar aksyon ang satuyang alkalde. Idagdag padigdi na ma-crear taday pa nang ipapaluwas kay resolusyon ang Sangguniang Panlungsod na dahil man dapat magsingil ang Prime Water sa konsumo kaini na minimum na 10 cubic meter na tubig dahilan sa wala man na konsumo ang konsumidores, kundi anong patakaran ini kang Prime Water na ang minimum na gastos mo babayadan mo garo lantarang hostage dahil sabiyon ninda may pinirmahan ka mo Diyos ko, ito nga ni nasaro na na suspitsado, makasada, kuryenton ang lawas mo, pumirma ka lang, dahil ka mapirma, garo hostage ka na. So at this point in time, nahihiling tabaga na ang araw kaiyan na pagtumar aksyon kan sa tuyang mga leaders, syempre saro ini na masasabi ta na maray na kasimbagan, di ba? Maray ini na kasimbagan kumbaga maray ini na naging aksyon ninda na dapat singilon o dapat halion ito na pigbabayad na 255 kung sa laog kan sambulan daiman ning reading particular baga dyan sa bakon may mga reading an sa indang may mga reading an sa indang dapat igwasinda ning babayadan na daiman po ning nakonsumo. So this time
Yun na ini ang kasimbagan na sabi nga ni matagal na naming hinihintay. Idagdag pa nga ni Digdi ang sabi tabaga na iyan baga nasabi ta na pag kakatapusan yao na may bill kita namaski nga ni dyan sa bakon garo supuguno na ini na mga meter reader supuguno na lamang mag-read sa mga harong ta daiman nga ni ning ano daiman ning bolos ang tubig. Anong i-read mo sa metro? So this time, yan po ang naging, dahil po kita naka-attender duman alagad, nagpadala kita ng tao para makapag-video sa kan mga nagkaperang statement ni Mayor Esther Amor. Biruin mo, kung dahil pa si Mayor ang magtumar aksyon, dahil man mahiriruin ng sanggun ang panlungsod, Jesus, si ina niyangan. Okay? So, mga tugang, itatao po sa Indo ang linya, or sabi nga ni po, ang parte kan mga naging panaramon ni Mayor Esther Amor kahapon duman sa sesyon kan sangguniang panlungsod. Ng mga executive ng Prime Water, sinabi ni Mayor, yung ginagawa ng Prime Water sa Sorsogon City, yung 210 pesos times 15,000 households, kahit wala kayong gawin, may kinokolekta kayong 3,150,000 monthly. Kahit wala kayong binigyan na tubig. Yan, binanggit dito, with permission ni Mayor, binanggit ni Mayor yan sa top management. Kahit wala kayong ginagawa na kumukolekta kayo sa Sorsogon City. Ang nangyayari kasi, ginigisa ninyo kami sa sarili naming mantika. Hindi kayo gumagastos eh. Kaya, nagsalita na kami, ayaw ko makialam kasi binibigyan ko rin kayo ng respeto. Pero ngayon, hindi na po pwede yan. Ang dami na rin kayo didemanda sa inyo. Lalo ng mga congressman. Hindi ko pa natawagan si Congressman Den kung sumali siya. Talagay ko rin din kasi hindi siya tumatawag. Pero ngayon, talagang kukulitin namin kayo. In a nice way, hindi yung away. Diplomatic. Kaya sana, pag-meeting natin ulit sa susunod, may makikita na tayo. Magtulungan tayo. Pwede. Naawarin kami sa inyo mga engineers. Wala naman kayong magawa. Kaya nga sabi ko kay Councilor Pogi, na wala tayong magagawa. Sayang lang pagod natin na nagtatanong-tanong tayo. Wala rin naman silang magawa. Ang tanging niyong magagawa, yung pag-rasyon ng tubig, tutulong kami, tutulong din pala ang prawa. Mamaya kakusapin ko siguro kung kailan, ano ba kung date sila tumutulong sa inyo, kung anong araw, kasi para kami sa susunod naman. Para naman magkakaroon ng tubig ang mga constituent natin, mga tauhan ko. Ma'am, hindi mo na ako papasok. Bakit? Wala pa tubig, ma'am. Nag-iipon kami. Puro tubig. Sabi ko, ganun ba? Maawa naman kayo sa Plus the engineer, hindi naman tayo mabigyan ng tubig. Naawa na nga ako sa mga constituent natin. Alam mo na wala kayong magagawa. Paulit-ulit yan. Councilor Lubiano, paulit-ulit yan. Nakakasawa. Kaya nga, may lakad ako. Pumunta ako dito para sabihin sa inyo na nakakausap ko namin noong July 11. Malalaman namin ngayong month na ito ba? Masama ko si Mark Garindola, at saka itong si Eunice at si Cyril. Mga abogado na nga sinama ko. Sana parating rin na pinatawag na naman kayo kasi ayaw ko man kayong ipatawag, sila ang may gusto. Pero gusto ko rin follow sa inyo na tumutulong talaga kami. Thank you.
Mr. Chair, can I continue para lang ma-clarify yung information sa Sorsogon City tungkol doon sa 5 years na pagkakaalam mo, tapos wala pa ba ang executive sinabi sa inyo? Tungkol sa... sorry. Mike, sabihan mo nga na nakausap natin, humihingi wala ba si Ted Tihada? Hindi umaten. Hinihingi niya na sana maibigay yung pera o i-download yung pwede ka magsalita. Medyo may approach na po yung dito. Good morning po sa Council Sir Mostayaki. Good morning din sa mga taga-Prime Water. Alam ko na pressure ko. Pero in detail, sa binanggit ni Mayor na kinausap namin yung top management ng Prime Water sa Manila, pinaabot namin for the information of the 9 City Council yung concern. Alam ko, engineer, nagtatak sa akin sabi mo 5 years. Kasi yung 5 years na yan, malabo. Kasi ikaw, kasi kayo na engineer, alam nyo malabo kasi yung current situation nyo na nalaman namin na pinaabot mismo ni Mayor sa top management sa Manila is ganito. Identified nyo mga engineer kung ano dapat nyong gawin. Kasi mga engineer kayo, eksperto kayo. Alam nyo yung gagawin, alam nyo yung kailangan nyo, ang problema nyo, yung management nyo, walang suporta sa inyo. Example, may nasira na water pump. Siyempre, kayo mga engineer, kailangan nyo ayusin para bumalik yung supply, bumalik yung pressure sa ideal na level para masupplyan nyo yung Sorsogon City. Pero nalaman ni Mayor, pinaabot din sa top management na yung request nyo ng materials, months na walang dumarating. Nagre-request kayo kasi yung pondo na nakokolekta nyo sa city, pinapadala nyo sa Manila. Pag may kailangan kayo dito, ultimo simpleng pyesa, kailangan mag-request sa Manila. And dumarating kung kailan sobrang tagal. So nangyayari, kay Mayor nagagalit sa council kasi nga, ang nakikita parang walang ginagawa. Pero in truth and in fact, ang problema nasa management ni Prime. Yung sinabi ni Mayor kanina na paabot na siya ng last warning na hindi na mag-i-issue ng permit ng city once hindi nabigay yung verbal agreement pa lang. Kasi may instruction na si Mayor, merong drastic changes na gagawin. Na yung water district, tutulong na kay Prime. Aantay lang namin yung proposal nila na napaabot na ni Mayor sa top management. Yung proposal na mga gagawin doon, kasi ito, may mga nagsusubong kay Mayor, may simple repair, simple connection na gagawin. Pero February pa nag-apply kay Prime until ngayon hindi nyo nakakakita. Ayan, kahit check nyo sa record nyo. Hindi nyo. Ngayon, tutulong na si Mayor, tutulong yung 9 City Council, tutulong si Water District para mapaayos yung tubig sa Sorsogon City. Ngayon, mga drastic changes na kukunin ni Water District ang repair and maintenance nyo para pag may nag-request nun, kasi sabi ni Water District, kaya nilang ibigay, kaya nila aksyonan agad na hindi nag-aantay. Kung anong kailangan gawin, magagawa ni Water District, ibibil na lang si Prime. So initially, yan ang usapan ni Mayor and top management and subject for approval din ng board ng Prime Water. So ang kahilingan lang namin, once masabit namin yun masabit na executive sa 9 City Council yung proposal ng mga drastic changes na gagawin natin sa Sorsogon City, i-forward din, hingi kami ng endorsement, very strong endorsement sa 9 City Council kasi hindi naman automatic i-approve ni Prime yun. Kasi, syempre, sisingilin ng mga services ni Water District si Prime Water. At saka may mga subcontractor din naman kayo
may mga subcontractor kayo, kaya pwede, kami na lang ang water system na lang namin ang kung pwede gumawa para mapabilis. Magbigyan naman nyo kami, ka-term ko sana maayos na yun. Mr. Chair, Hindi ba kayo, pag naglalakad kayo, walang nagagalit sa inyo, ayan na hindi kayo pinapag. Hindi, okay lang naman sa amin kayo, naintindihan na. Kaya lang, gusto namin maayos na ito. Engineer, regarding sa... Launching ko doon na ng kaya... Zero tuloy na. Iintay na lang namin ang sagot. Si Mayor pa yung nag-issue. Ako pa nga pumunta. Kasi para alam nila na talaga kailangan na. Anyway, may naisip pala kung habang wala tubig. At diba, Mark, 3 distrito tayo. Siguro, kayong mga councilors, maging aware kayo kung saan talaga walang tubig. Then, lalapit kayo, mag-meeting tayo. Weekly, hihingi tayo ng, at marami naman tayo, tatlo ba ang ating pipeline? Ilan? Pwede natin gumirang kay Go, gumirang sa atin. Then, kayo ang mismo mag-out. Dito mahina sa listahan. Dito muna. Kunin niyo ang mga walang tubig, mga street. Then, sasabihan ninyo yung ating pipe trap para mag-distribute ng tubig. Sana maging aware kayo noon. Kagaya ng Bako, dahil kunin nyo lahat, ilang barangay siya na wala tubig, kunin ninyo. Then, sa ganitong oras, may darating na fire truck, ihanda na ninyo ang inyong mga lalagyan, ganyan. Kung gusto nyo ganun ng paraan, for the meantime, para mawala ang gala sa akin ng tao. Kaya nyo, CJ, oo nga, sipon naman kayo lahat, kaya alam ko na tutulungan natin. Pwede yun, Mark. In connection sa sinabi. So ayan nahiling nindo, nadangog nindo ang mga panaramon ni Mayor Esther Amor asin ni Attorney Mark Girindola ang satuyang City Administrator. Diyos ko, marasa pa. After 10 years, niyan lang. Diyos ko, how can I imagine na nakimaluwi pa si Mayor Esther Amor, pagbigyan nyo na kami. Sindanaan matabang, alagad sinda pa naghahagad ning pakiusap na pagbigyan nyo na kami. How come na arog ka ining panaramo nakadismaya, no? Tapos, paano na po, Mayor, paano na ang joint venture kaini, ang GBA kaini? Ang pinagururo ng digdi, ang supply kang tubig kulang unon. Bako man digdi pigururunan na wara ning tubig kay may leak sa mga harong. Kulang ang tubig. Kaya pala nagkukulang dahil sa leak. Nasabi nga ibaga ni Mr. Lester Lubiano sa sa entrevista sa iya sa Sarong Radyo, 60% na ang nakukonso ang nasasayang. Ang non-revenue dahil sa nauula lang, wala maning napapakinabangan dahil sa mga leak. Imagine mo 10 years di nindo marlocate kung hain niya ng mga leak. Kay puan panindo arog kay niyan mangyayari. Pondo na naman ni Juan de la Cruz ang gagamiton. Mabayad kita sa prime water. Niyan mapalusin pondo ang city government para magtabang, para magamit ang fire truck. Pag nagdalaga niyan ang kaipan crudo, manpower. Tapos
Wala man po ng kalamidad na nangyari. Wala man ng kalamidad na nangyari sa Sorsogon para paikutan ang mga fire truck magrasyon ng tubig. Jesus, marasa pa. Makihuron pa ang city government sa Indo. Natabangan kamo na ang matabang pag-supply. Una na nakapalaman sa sa joint venture agreement. Paano na ito? Sino na ma-provide sa mga expenses sa crudo na gagamiton mo dyan sa nindo? Sa paghakot ng mga tubig sa mga constituents. Din kukuhaon ang pondo. Kamu ang makolekta. Tapos ang city government mapaluwas ng kwarta para magtabang na mag-supply ng tubig. Ang hanap sa tao, sabi ni Mayor Esther Amor, pansamantala. Diyos ko naman, Mayor, 10 years na pansamantala pa rin yan. More than 10 years na nag-ooperate, nakasaralida na ng mga bago na tubo. Pansamantala pa rin yan. Wala mang kalamidad na nangyari na distroso ang mga tubo. Tapos tutulungan natin, pansamantala lang naman. Jesus, grabe naman yan. Namuna ko namang an ultimatum tadigdi tawan ta. Tawan tananing grace period. Earning prime water. Kaya na sistema kan operasyon ninda. Yun ang pinagururunan sa ngunyan. Makuman itong pansamantala lang, tulungan natin sila. Diyos ko naman, Mayor. Kuinintangan ni Atty. Gerindola, perang milyon ang isisingil nindo, prime water. Sa konsumidores na di man napapakinabangan dahil sa na minimum na inahagad nindo. Minimum na sisingil nindo na nungka napakinabangan kang konstituentes daiman. Makadurdismaya. Nakamupaan sasabihan ni Mayor nin pagbigyan nyo na kami. Jesus. Di ko ma-imagine, din ka mo dapat pagbigyan. Ang dapat sa Indo, tawan ng ultimatum. Mako na iyan na pagbigyan pa kamo. Sain ka mo dapat anuhanin pagbigyan nyo kami. Wala man kamo nilatag na rason na nagkaigwa ng kalamidad, nagkaigwa nin calamity na nadistroso ang mga pipeline. Aram nindo an sa design baga kang pagkaag nin mga tubo sa irarom kandaga. Aram nindo may design iyan, may computation. Kung pirang pressure kang tubig ang malaog dyan. So no need man na masabi ka mo nagkamali kami ang kinaagna mo na na mga pipeline hindi kinaya ang pressure. Diyos ko, paano nindo sabihin hindi kinaya na di ay nakabot nila ang tubig sa sentro. Tapos masabi kita grabing pressure.
Kaya siguro ayun ang rason kay Luminais ang dati dyan na manager si Latonio. Kaya hindi niya kaya ang pressure sa utak, lain kaya ang pressure sa tubig. Pressure sa utak hindi niya kinaya. Lain kaya ang pressure sa tubig. Kaya wala man nin pressure na nagduluwas sa tubig. Pero nano kay nagkalik, nano kay dida sa pangpang crossing, going to OLB Pangpang Makabug. Daan kayo sa triangle, nagwawagawa sa tinampo. Ang tubig, dano yan, may free flowing. Da man sa Pangpang. Sa harap kan sarong bilis yan, subdivision. Nagwawagawa man ang tubig sa tinampo. May pressure man siguro. Grabe ang pressure. Or igwadaan ng free flowing. Sabi po, reaksyon ni Eliezer Navera, ang nasasayang sa leak narireparo. Pero so nasingil sa warabolo, sagkot sa maati na tubig, gura naman daw tabi. Ayo, nareparo nindo ang nasasayang na leak. Pero di lamang kamo ng nangonsinsyan, nangirabo, nagsisingil kamo, na wara man tubig na nagduluwas sa gripo san konsumidores. Pero ang tao, sige lang bayad, hoping na sana pag matanamon, may nagwawagawa na tubig. So masabit ang araw kayo na sitwasyon di naman ko tayo ni dapat mag-grainar. Di naman ko tayo ni dapat mag-grainar na araw kaya na sitwasyon. Tabako man lang ngunyan. Dekada na ang problema na yan. Ang dagdag pa po ni Sir Eliezer Navera, anapot ano kaya ang rason kung taano tangunyan lang si Mayor nag-issue ng stern statement after several years. Sabi ko nga ni Sir Sai mo, kundi pa kita di magkudil-kudil. Siguro, kaliwat kanan na, mga pribado na sektor ang nagpapaabot ng problema, nagpo-post kung ano-nano, kay manhid man ang prime water, kaya si Mayor naman ang nagtumar aksyon. And karapatan lang po, dapat lang po, because anuman na nangyayari sa syudad, negative or positive, pirmi kay ni ang Mayor an matutuktukan. Napatanganin ko niyan bakit ngayon ka lang? Nano kay niyan lang? So sabi yun po, Sir Eliezer na narinder naman siguro si Mayor sa pagbubukas niya man sa Facebook, makikita niya por may problema sa prime water. Pakikita niya ang saro na istasyon, ang bias na Bicol TV, dili na udong. Kaya napersahan sinda magpasiring sa Manila para aramo na. Pero hindi ko lamang po talaga ma-imagine, iyan na si Mayor pan makiusap, tutulong kami, tutulong ang Sorsogon City Water District, pagbigyan nyo na kami. Jesus, marasa pa. Kita pa ang naghahagad ha. O dili ko masabi na kita, kaya di man talaga ako ka-intra dyan. Ang syudad ang naghahagad nin pakiusap, pagbigyan nyo na kami. Syudad pa ang nag-offer nin kakausapin ko si Gobernador para makahiram ng truck or matulungan kayo na masuplayan ng tubig. Imagine mo mga tugang, gaano kadalas ang minsan
Malawag na yan sa word na gaano kadalas ang minsan. Gaano kadalas marasyon ng tubig. Naramdaman ko sa panahon, wala man po nindakula na na truck an Sorsogon City Water District na nagdelibot para mag-supply ng tubig. Pero nata man, tabereles ang problema ka ito, ang mga complaint. Ano yan, sinabing Prime Water from Villar Company? Sisaan mahon ang araw kainin sa sapar na problema sa tubig. Nagkarulog mo kita sa sa estado kan tubig. Makadidismayo mga tugang. Sorry po, Mayor Esther Amor, pero baga nahirak ako magiling sa imo na ikaw pa lugod anak kiusap sa inda, pagbigyan nyo na kami. Baga garo, hiling ko lugod kay Mayor Esther Amor, garo nagkanta ng pagbigyan nyo na kami sa konting hiling namin to. Jesus, marasa pa. Garo sabi nga ni Sir Elsa Navera, gari ikinunik mo sa kanta, pwede man gayud an bakit ngayon ka lang, sagkod gaano kadalas ang minsan. Ngayon, pagbigyan nyo na kami. Di ba? Sabi sa Bisaya, Jesus, ginoong gagmay, ginoong dagko. Makauulok mga tugang ang araw kaini na sitwasyon na garo na kita nakihurong sa inda na pigsasamba talugod sinda. Kuta na pagkaag ning ultimatum, that's it. Dahil na ko tayo nagaro kita pa nakihuron. Pagbigyan nyo na kami. Oh. Ika na ang nag-offer ma-supply ng tubig. Dahil sa saro-saro ang fire truck ninda. Ang fire truck, ang water truck palan. Oh. Kaya nga nagtitiawa ako kung gagamitin nindo ang fire truck sa pag-supply. Ano talaga ang isusupply kaan? Kalayo o tubig? Ito fire truck. Fire truck baga. Dapat pag-araw kaya na ang isusupply nindo. Kakausapin ko ang mga fireman na mag-i-deploy ang mga fire truck sa pag-supply ng tubig. Tapos yada na nagwawang-wang na fire truck. Wee! Buli niya. Kauna ko may sunog. Ito pala ma-supply ng tubig. Oh. Yan bagang pigsasabi ta na dili na dapat iyan ngaranan ng fire truck. Water truck na. Sisem man daw nakaisip kayo na fire truck nga ya. Tapos ang laman tubig. Water truck dapat. Talangan naman, fire truck yan. Si Lab na marespondikan, ibubugang pat, otro kalayo. Diyos ko, napapaulog na lang kita kayo sa sitwasyon. Brain mo, ang mayor, nag-abala pa ng pagduman. Balikan ta ka mo mga kagawad. Di na ka mo nagkasurupog. Pero ka mo 12 plus 2 na eksebisyo 14. Saro lang na mayor. Ang mayor pa ang nagtao kay action sa bagay nini. Samantalang pwede man kuta kamo mag-ibunan ng resolution condemning this operation of Prime Water sa grabing lapses
Pero huto si Mayor, iyo pa nagpamanila, iyo pa nakichika-chika para matabangan na didi, para mapamangno ang bilyar na sobra na ang mga lapses ninda. Pero kamo dyan sanggo ng panlungsod, ano lamang tayo? At akadamo na dyan yung pugi. Pero napugi ang yaon dyan. Ha? Pero ang pugi na yaon dyan. Pero ang magayon. Oh, Jesus, marasa pa. Kay si Mayor Esther ng Gaydan kay Puan magtukar sa bagay na yan. Nauna pa si Mayor magtukar sa bagay na iyan. Ha? Sabi ni Ma'am Bebot Hilianoros, nakikilimos ang Sorsogon City sa prime kitubig, kaluoy naton. Kaya nga ni Ma'am dai ko masabutan, talagang halos binaba ni Mayor Esther Amor ang level niya sa panorama na pagbigyan nyo na kami. Diyos ko po, di ko ma-imagine mga tugang. Di ko ma-imagine. Kamu na dapat ang maghagan dispensa sa satuyang alkalde. Ang alkalde palugod. Ang nakihuron sa Indo. Dahilan sa mga lapses nindo, dahilan sa kapalpakan nindo sa operasyon, ang alkalde pa naghagit sa Indo nin pakiusap. Pagbigyan nyo na kami. Jesus, narasa pa. Dagdag pa po ni Eliser Navera Sersao, sana iparagos ta ito na signature campaign with attached complaint. Tapos ipareceive sa national offices kan LOA, DTI, DOH, agod DILG para suporta kung baga dinuman ni Mayor ng office kan Prime Water sa Manila, mga politiko bagaan bilyar. Ako po naghulat lang. Kung inyo idadagos, open pa ako sa pakidialogue sa Indo. Sorsogon West, Sorsogon East, Bacon District. Kung gusto nito yung tawaan ng aksyon. Tamas magayong para sa kuya, apisar na pigduman ni Mayor Esther Amor, kung may igwa kita ng signature campaign, dahil masabi ang bilyar na ini si Mayor Esther Amor nagbubuwa lang. Siya lang siguro nagko-complain. Because of that signature campaign, masabi ang bilyar company, tama talaga si Mayor Esther Amor. Marami na ang disgusto sa operasyon ng Prime Water. Kaya nasa sa Indo po yan. Willing po ako sa lakdang na yan na magkaigwa kita ng signature campaign. Inot ko po yan na pigtaram digdi sa Bicol TV Sorsogon. Kung igwa po ng grupo na nagmamawot sa arog kayan, maasahan po nindo ako, ma-join po ako sa Indo. Tasabit nga ni nahiling ta dumansanggo ng panlungsod. Ha? Haluyon, magtumar aksyon. Tapan, siyempre, may nag-eleksyon. After election, siyempre, makaipuan ta sabi nga ning apod kaan, mag-chillax para makabawi ng lakas na di umaayaw. After that, balik session, kumustahan? Uy, kumusta ang travel mo? Uy, ang ganda ng lugar na napuntahan namin. Sayang, hindi ka nakasama. Sabi man kang Saro, di bali, masaya naman ako rito sa piling ng aking chika beb. Di ba? Masaya naman ako sa piling ng aking chika beb. Kaya okay lang na hindi ako nakasama. At na hanggang sa kurumustahan na, uy, salamat pala at wala na dito ang Sigalot. Hindi na nakasama sa grupo natin.
Wala na nga magpapara-question sa mga deliberation tadidi. Di ba? Kaya everybody happy na kita. Kay wala na nin makontra sa aton. Sabi ko, Jesus, marasa pa. Kunhain lugod ito na na mas dapat pasalamatan kami pakinabang nawara lugod. Kasi ang dating niyan, isa kang tinik sa aming grupo, isa kang tinik sa aming samahan. Kaya hindi ka na dapat mariilik. Ha? Hindi ka na dapat mariilik na city councilor dahilan sa tinik ka, balakid ka sa aming grupo. Marami kang kine-question pag may resolusyon. Ha? Sabi ni Ma'am Bebot, sadto pa ko tain ako diran na ang tubig kunhain dismayado na. Bagay ni Ma'am bagay ni an nadala pa ko ta sa bulong, pinabayaan, naging cancer lugod. Anyway, so mga tugang, mahalat na lang kita kung ano pa ang next action. Kung ano pa ang maging solusyon. O kung dahil man, dahil na, tururog na lang kita para everybody happy. Basta sila nagsisweldo, kita may nauuguman pa ng mga bubon, okay na yan. So inabot na kita kan oras kan sa ito yung programa mga tugang. Diglaan po sa Bicol TV Sorsogon ang programang Isyu Ora mismo, ang sulamiting telebisyon sa probinsya kan Sorsogon. Ang mga post niya to, bato-bato sa langit ang tamaan paknit. Sa ngaran kan building staff kan Bicol TV Sorsogon, ang sendong likod si Rosario Mistoso, Marinalda po, asin Diyos Mabalos, probinsya ng Sorsogon. Isyu Ora mismo. Isyu pampubliko. Isyu pagklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo Ora mismo. Isyu Ora mismo sa Bicol.